Alam mo ba, na mula noong Rebolusyong Industrial, ang temperatura ng mundo ay tumaas na ng halos 1.2 degrees Celsius. Mukhang maliit lang ito, pero malaki ang epekto. Totoo yan. Dahil sa pagtaas ng temperatura, mas madalas at matindi na ang mga bagyo, tagtuyot at baha. Hindi lang ito tungkol sa ulan. Nababago nito ang buong kalikasan at naapekto ng pagkain sa buong mundo. Ang masaklap na katotohanan ay ang mga greenhouse gas mula sa mga gawain ng tao ay nasa pinakamataas na antas. Lalo na dahil sa pagsunog ng fossil fuels, pagputol ng mga puno, at mga gawain sa agrikultura. Tama, ang mga greenhouse gas tulad ng carbon dioxide at methane ay parang kumot na pumipigil sa init sa ating atmosfera at nagdudulot ng mabilis na pag-init ng mundo. Kung hindi tayo kikilos, inaasahan ng mga eksperto na posibleng tumaas ang temperatura ng mundo nang higit sa 3 degrees Celsius sa siklong ito. Mahalagang tandaan na ang mga pinakamahirap at may hinang komunidad ay pinakaapektado. Sila ang may pinakakakaunting resources para umangkop o makabangon mula sa mga epekto ng climate change. Kaya, ito ay isang mahalagang issue ng katarungan. Ito ang dahilan kung bakit mayroon tayong Paris Agreement, itinatag noong 2015. Ang layunin nito ay limitahan ang pag-init ng mundo sa mas mababa sa 2 degrees Celsius kumpara sa mga antas bago ang industrialisasyon at kung maaari ay hanggang 1.5 degrees lang. Habang lumalaki ang pangangailangan para sa aksyon, kailangan nating bigyan diin ang mga solusyon na mayroon tayo. Hindi lang naman ito ang pagtanim ng mga puno. Ang mga teknolohiya ng renewable energy ay mas abot kaya at madaling magamit ngayon, na nagbubukas ng daan para sa mas malinis at mas matatag na kinabukasan. Nagsisimula na tanggapin ng mga bansa ang mga teknolohiyang ito, pero kailangan natin ng international na kooperasyon. Ang climate change ay walang hangganan ng polusyon mula sa isang bansa ay nakakaapekto sa lahat. Ang pondo ay napakahalaga rin. Ang mayayamang bansa ay nangako ng $100 billion taon-taon para suportahan ang mga umuunlad na bansa sa kanilang mga pagsisikap laban sa climate change. Pero, syempre dapat maging tunay na pag-unlad ang mga kakalabasan ng pondong ito. Ang paglipas sa renewable energy sa pamamagitan ng pamumuhunan sa hangin, araw, at ang mga sustainable na gawain ay hindi lamang makakabawas ng polusyon, kundi lilikha rin ng trabaho at magpapalakas ng ekonomiya. Halimbawa, ang Pilipinas, gumagawa sila ng mga hakbang sa renewable habang hinaharap ang mga hamon sa enerhiya. Nagtatakda sila ng mataas na mga target para sa renewable energy. Pero, nahaharap pa rin sila sa mga hamon tulad ng pagsandig sa fossil fuels at coal, na maaaring makasira sa kanilang mga layunin sa klima. Hindi natin maaari pagwalang bahalang pangangailangan na bawasan ng polusyon at umangkop ang ating mga sistema. Ang nakaraang dekada ang pinakamainit sa record at sa bawat pagtaas ng temperatura, lumalalim ang mga epekto. Pero, hindi pa huli ang lahat. Bawat isa sa atin ay maaaring magdulot ng pagbabago sa pamamagitan ng pagsusulong ng mas matitibay na mga patakaran sa klima, pagbabawas ng ating carbon footprint, at pagsuporta sa mga sustainable na negosyo. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng katatagan laban sa pagbabago ng klima. Tandaan natin, ang sinasabi ng mga siyentipiko, bawat aksyon ay mahalaga. Ang mga solusyon ay posible, pero kailangan natin kumilos ng mabilis at magkakasama. Habang tayo ay nagtatapos, tandaan natin na ang pagkilos para sa klima ay hindi lamang pangangailangan. Ito ay pagkakataon para lumikha ng mas malusog at mas patas na mundo. Maging proaktibo tayo at tiyakin na ang susunod na henerasyon ay magmana ng isang planetang umuunlad, hindi lang nabubuhay.